ang ating weather update ngayong Huwebes. Yung low pressure area na nagbula kay Bagyong Ada ay nananatiling nasa layong 1,000 kilometers east-north ng northeastern Mindanao. Ito ay unlikely. Ibig sabihin ay hindi na natin nakikita na ito ay muling magiging isang bagyo at hindi rin po ito nakakaapekto sa anumang parte ng ating bansa. Hindi rin ito makakaapekto. Katulad ng isa pang low pressure area na minomonitor natin sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility na nasa layong 1,960 kilometers east ng Eastern Visayas. Hindi po ito papasok ng Philippine Area of Responsibility although northwestward yung kanyang direction at hindi rin natin nakikita na ito ay based sa ating analysis na ito ay isang magiging ganap na bagyo. Ang nakakaapekto po sa atin sa kasalukuyan ay yung northeast monsoon or hanging amihan na nagdadala ng malamig na temperatura sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil nga po dito sa hanging amihan ay umabot ng 11 degrees Celsius yung minimum temperature natin na na-record sa Baguio Station. At ganoon din naman 20 degrees Celsius dito sa station natin sa Metro Manila sa Science Garden, Quezon City. Bukod sa malamig na temperatura na dala ng hanging amihan, ay meron din po itong associated na mga clouds na nagko-contribute para magkaroon tayo ng relatively mas mataas na tsansa ng mga pag-ambon. Dito yan sa probinsya ng Apayao, sa buong Cagayan Valley Region, kasama yung probinsya ng Aurora, Quezon, Occidental Mindoro, at ganoon din sa ilang bahagi ng Northeastern Mindanao, yung Caraga Region, kasama yung Misamis Oriental. At bukod dun sa binanggit natin na may posibilidad ng at least 10 millimeters na pag-ulan for the next 24 hours, dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, yung mga hindi natin binanggit, ay mas mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan. Although, posible pa rin naman yung mga localized thunderstorm or yung mga panandaliang pag-ulan sa ilang lugar lamang o localized na mga area lamang. Halimbawa, sa Metro Manila, ilang lugar lang sa Metro Manila yung posibleng makaranas ng mga pag-ulan. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, ay mananatili pa rin yung mababang temperatura na dala ng northeast monsoon. At posible na mas maging mababa pa dun sa na-record natin. So, posibleng mas lumamig pa ng bahagya bukas at posible pa rin naman na patuloy yung magiging epekto nito in terms of its contribution sa mga kaulapan, lalo na dito sa northeastern part ng Luzon. Ang agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 20 to 29, sa Baguio naman ay 11 to 21 degrees Celsius, sa Tugigaraw ay 19 to 27 at sa Legazpi ay 23 to 29. Dito naman sa Palawan ay mababa din yung tsansa ng mga pag-ulan bukas, ganoon din sa buong Visayas. Pero dito sa Mindanao, yung northeastern part ng Mindanao ay sa ating analysis ay may tsansa pa rin ng mga pag-ulan dito sa Caraga region. At ang agwat naman ng temperatura dito sa Puerto Princesa ay 24 to 29, sa Cebu at sa Iloilo ay 24 to 30, at sa Davao ay 25 to 32. Wala po tayong nakataas na weather advisory o babala patungkol sa malalakas na mga pag-ulan, pero nakataas po yung ating gale warning. Kaya gusto po natin na i-inform yung mga kababayan natin. Iwasan po muna natin na pumalakot, lalo na kung maliit na sasakyang pandagat yung ating gagamitin. Dahil posible na maka-encounter tayo ng hanggang 4.5 meters na taas ng mga alon. Kaya mag-ingat po. At sa ilang bahagi naman ng ating bansa ay posibleng umabot ng hanggang 2.8 meters. Para naman sa magiging panahon o yung lagay ng ating panahon sa susunod na 3 araw, sa weekend, simula Saturday hanggang sa Monday, dito sa Metro Manila, mananatiling mababa yung tsansa ng mga pag-ulan hanggang sa Monday po yan throughout the weekends. Ganun din dito sa Baguio, except dun sa mararanasan natin na malamig na temperatura. Pero dito sa Legazpi, ganun pa rin po hanggang Sunday. Pero by Monday, may magfo-form po kasi na shear line kung ibabalik po natin dito sa mapa ng Pilipinas. Dito po sa may northeastern part o eastern part ng Mindanao ay magkakaroon po ng shear line sa magsisimula yan as early as Saturday. And then eventually, by Sunday, mag-shift po yung shear line natin paakyat. Visayas naman yung main na maapektuhan. And sa Monday, sa darating po na Monday, yung Bicol region naman po yung maaapektuhan nitong shear line. Kaya by Monday, dito sa
Legazpi ay magiging maulap na po. Ibig sabihin ay mataas na yung tsansa ng mga pag-ulan. Dito naman sa Kabisayan, dito sa Metro Cebu, tulad ng binanggit natin, by Sunday ay magiging maulap na rin at mataas na rin yung tsansa ng mga pag-ulan. Yung sa Iloilo naman ay sa Monday pa. At sa Tacloban naman ay sa Sunday magsisimula hanggang sa mga susunod na araw yung epekto ng shear line. Dito naman sa Mindanao, yung binanggit natin kanina na magsisimula itong shear line sa eastern part ng Mindanao. So, sa Metro Davao, simula Saturday onwards hanggang Monday ay makakaranas tayo ng maulap na kalangitan at relatively may kataasan o mataas talaga yung tsansa ng mga pag-ulan. Dito sa Cagayan de Oro at ganun din naman dito sa Zamboanga ay sa Sunday pa posible yung mga activity ng mga pag-ulan at magiging maulap na kalangitan.